Hi Pisces! Kumusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. So this is your Tadhana Love reading for August 2020 for Pisces. For Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus signs. For your overall energy, you got the Hierophant. Nakikita ko na this is a spiritual connection na meron dito. Some of you may mga anak na kayo, or maaring yung person nyo ay yung may anak na. Okay? This is a very deep connection. Okay? Soulmate connection. So, mamaya ika-clarify natin to. Okay? For your recent past, we got here the Star card, the Death card, and wow! The Sun card. So, nakita ko na sa recent past mo, there is a lot of happiness and parang feeling mo na nahanap mo na yung the one for you. Nahanap mo yung hope and inspiration mo with the Star card here. Okay? Or you may be dealing with an Aquarius. Or pwede din Scorpio with the Death card here. Or Leo with the Sun card. So, sa nakikita ko, may malaking transformation na nangyari sa love connection na to. Okay? May malaking pagbabago dito with the Death card. Pero, nakikita ko na hindi mahirap itong pagbabago na to eh. Actually, there is a lot of happiness here with the Sun card. And nakikita ko na ang ganda ng love connection na to. Okay? Kasi sa recent past nyo, nakikita ko na ginagawa mo talaga yung best mo para mag-work out itong love connection na to. Okay? Pero for some reason, may mga adjustment na ginawa mo. Kasi we got here the Death card. So, nakikita ko na medyo may struggle ka. Kailangan mo mag-adjust sa person mo. Pero ang outcome nito is very positive. The Sun card. Okay? We'll clarify this later. For your current energy, you got here the Six of Wands, the Four of Coins, and the Nine of Cups. Wow! Ang ganda actually. Nakikita ko na may victory na na-achieve sa current relationship mo. Or pwede din ito marriage for some of you or stability or commitment. Okay? Nakikita ko na you're very happy, nag-e-enjoy ka sa love connection na to. Okay? And parang ayaw mong mag-let go sa feeling na yon. Okay? Nakikita ko na medyo may fear ka sa future ng relationship or love connection na to. Okay? Pero at the same time, there is a lot of love here and there is so much happiness with the Nine of Cups. Okay? We'll clarify this later. For your near future, you got the Fool card, the Page of Wands, and the Knight of Swords. So, I feel like hindi pa nag-grow talaga itong love connection na to. Although nakikita ko naman na there is a lot of love, there is a lot of passion, there is a lot of excitement. Okay? Pero nakikita ko sa near future na may bagong cycle kayo ng person mo. Okay? So, maaring sa current energies nyo, may mga struggle kayo. Pero sa near future, nakikita ko na may bago na naman na paparating sa inyo. Okay? I feel like wala pang masyadong security dito sa relationship na to. Parang hindi pa kayo sure sa future. Okay? Although maganda yung communication, there is passion, at nakikita ko na ini-enjoy nyo talaga siya with the Knight of Swords energy. Ini-explore nyo yung love connection na to. Okay? Pero, hindi nyo pa alam kung ano mangyayari sa future. So, you may be dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. So, i-clarify natin yung overall energy. Please clarify, Pisces.
Wow. Okay. So we got here the Six of Cups, the Page of Swords, and the Three of Wands. Okay, for some reason, may nakikita ako na energy ng someone from the past na babalik siya. Okay, there is stalking na mangyayari or nangyayari ngayon, and there is waiting. So for some of you, I feel like yung ex nyo is babalik ngayon sa buhay nyo. Okay, and nakikita ko there is curiosity. Okay? Nakita ko na curious itong person na to sa'yo. Okay? Pero actually, roles can be reversed. So, maaaring ikaw to. Okay? But for some of you naman, nakikita ko na may children na involved sa love connection na to. And nakikita ko na very deep itong love connection na to. And although hindi nyo pa na-achieve yung stability talaga na gusto nyo, pero nakikita ko naman na nag-e-enjoy kayo and you're waiting for something better para sa inyo. Okay? Alright. Let's clarify your recent past. Wow. Okay. I see a lot of water sign energy. So, you can be dealing with Pisces din or maaaring Scorpio or Cancer. Okay. So, sa recent past mo, nakikita ko na there is a lot of love and happiness dito sa relationship mo. Pero for some reason, may conflict din na nangyari na mabigat sa'yo. And for some of you, pakiramdam nyo parang wala ng pag-asa na maging okay itong kung ano man tong naging issue between you. Okay? Some of you, parang gusto nyo nang sumuko. Okay? Pero nakikita ko din na nag-e-effort pa din kayo with the star card here. Ginagawa nyo pa rin kung anong pwede nyong gawin para ma-save itong relationship sa recent past nyo. Okay? Kasi, there is so much love here with the Nine of Cups. There is a lot of happiness. Okay? Kaya nakikita ko na kahit mabigat siya sa'yo at pakiramdam mo na hindi na mag-workout to. Okay? Pero, ginagawa mo pa rin kung anong pwede mong gawin para ma-save tong relationship or love connection na to. Okay. So, I see happiness here kasi you got the Pisces energy here. The High Priestess. Okay? Pero, at the same time, naghihintay pa rin kayo for something better. And, nakikita ko na may malalim na love dito with the King of Cups energy. So, I feel like this is your person or maaaring ikaw ito, Pisces, na medyo may fear ka sa relationship na to. Okay? So, you may be dealing with a Scorpio kasi ito, this is Scorpio energy and the Death card is also Scorpio. Okay, nakikita ko na deep yung emotions dito pero you're still waiting for something better. Gusto mo ng long-term commitment dito sa relationship na to, pero at the same time natatakot ka. Okay, parang medyo nagdadalawang isip ka pa, medyo may doubt. Okay, although nakikita ko na nagpaplano ka para sa future nyo. Okay, gusto mong maging masaya ang relationship na to, gusto mong maging masaya ang future nyo. Okay, pero at the same time medyo may fear ka. Okay, kasi very deep ng emotions dito eh. So kaya may fear. Okay, wow. Wow, there's a lot of love here. Okay, so you got here the Two of Cups, the Lover's card, ayan oh, and the Three of Cups. Okay, so nakikita ko na may celebration na nangyari sa recent past. So I feel like some of you, there is a wedding na nangyari. Kasi the Three of Cups is celebration. Okay, and for some of you naman, nakikita ko na may happiness talaga overall. Pwede itong sa community nyo or sa family nyo ng person mo. Okay, pero nakikita ko na there is a lot of love, a lot of passion with the Lover's card.
And with the Two of Cups, I feel like very happy ka na makasama mo itong person na to. For some of you, I feel like matagal kayong hindi nagkita ng person na to. And by the time na nagkita kayo ulit, I can see na ine-enjoy na talaga yung time na magkasama kayo ng person mo. Okay. There is a lot of happiness here kasi he got the Sun card. Okay. Let's clarify your current energies. Wow. Interesting. Okay, so we got here the Ten of Cups, the Four of Wands, and the Eight of Swords. Nakikita ko na may commitment dito at there is a lot of love. Pero, ang weird lang kasi there is also overthinking with the Eight of Swords energy. Okay. Or you may be dealing with an air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. Okay, so sa nakikita ko, some of you are married and some of you are already have a family at may mga anak na kayo. Okay. There is success at maganda ang pupuntahan nyo sa love connection na to with the Six of Wands energy. There is peace and there is victory. Okay, pero kung ano exactly ang nangyayari. Pero nakikita ko dito, there is happiness, there is commitment, there is balance, and there's a good future na papadating. Okay, pero nakikita ko din na someone is overthinking. This person is confused. I feel like may gusto pa siyang ma-achieve sa relationship or sa love connection na hindi pa niya na-achieve. And sa nakikita ko, this person is a perfectionist. Gusto niya ma-achieve kung ano yung pinakagusto niya talaga. Okay. Actually, it's all in the mind. Swords energy is nasa isip lang yan eh. Okay. So, I feel like kailangan mong itigil yung pag-overthink mo sa situation mo ngayon. Okay. Kasi, masaya ka na eh. There is happiness, there is love. Okay. So, there's no reason for you para mag-overthink. Okay. Okay, so nakikita ko na for some of you, there is deception. So, I feel like may issue sa loyalty sa love connection na to. Kasi you got here the Wheel of Fortune. So, I feel like committed ka na pero nagawa mo pang lokohin yung person mo. Okay? And mabigat ito. Hindi lang sa'yo, kundi sa person mo din. Okay? May mga ginagawa ka na bagay na hindi alam ng person mo at alam mo hindi yun magugustuhan ng person mo. Okay? Masaya ka sa ginagawa mo, pero nararamdaman mo din na mabigat siya. Okay? Conflicting ang energies dito kasi nakikita ko na gusto mo tong relationship na to or love connection na to, pero at the same time, natatakot ka din. Okay? Natatakot ka din mag-commit. Okay? Pero gusto mo din siya. Okay, so we got here the King of Swords, the Five of Cups, and the Knight of Pentacles. So nakikita ko na may someone dito na very authoritative siya. To the point na nakakasakit siya sa relationship nyo. Okay, so you can be dealing with the Libra, with the King of Swords energy. Or maaring ikaw din to, Pisces, na very logical na mga decision mo sa relationship or sa love connection na to. Kaya lang, dahil dyan, nasasaktan itong person na to. Okay, with the Five of Cups energy. I feel like may disagreement kayo. May love dito, pero ayaw mo madaliin yung relationship or yung love connection. You want to take this relationship slowly. Okay.
Let's clarify your near future. Wow. Okay, so you got here the World card, the King of Wands, and the Nine of Pentacles. So you can be dealing with a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Okay, so nakikita ko ulit yung energy na cycle itong mga nangyayari sa inyo ng person na to. Okay, parang ano ka, parang in and out ka. Parang gusto mo mag-commit, pero may time din na gusto mo mag-isa ka, or gusto mo independent ka. Gusto mo yung freedom mo. Nakikita ko na there is confusion here. Okay, gusto mong ng long-term commitment, pero at the same time, gusto mo din mag-isa. Gusto mo din yung freedom mo. Okay, parang hindi ka pa talaga sure. Hindi ka pa sure kung anong magiging decision mo for your future. Okay, and nakikita ko din for some of you na may bagong cycle na paparating sa'yo. Okay, and sa cycle na yon, hindi ka pa sure. Okay, although nakikita ko na love mo itong person na to with the King of Wands energy. Okay. And then we got Page of Pentacles, Knight of Wands, and the Ace of Swords. Ini-enjoy mo lang yung love connection na to or yung relationship na to, pero hindi pa nag-mature ang relationship na to. Okay, with the Page of Pentacles here, parang you're taking things slow. Okay, pero nakita ko din there is so much passion here with the Knight of Wands. Okay, I can see passion and I can see effort sa relationship na to. Ginagawa mo din yung part mo para mapasaya yung person mo. Okay, and I feel like ayaw mo din na mag-away kayo. Okay, kaya you choose to stay in this relationship or love connection. Okay, pero I feel like hindi pa talaga nag-grow itong love connection na to. So we got the Magician, the Two of Pentacles, and the Judgment card. Nakikita ko na ready ka na actually para sa future with this person, pero ayaw mo ibigay yung 100% mo. With the Two of Pentacles, you are juggling. Okay? So, may time na binibigay mo lahat ng kaya mo ibigay sa person mo. May time din na gusto mo alagaan ang sarili mo or gusto mo gawin kung ano yung gusto mong gawin. Gusto mo yung freedom mo. Okay? Pero, sa nakikita ko, in the end, you will have to decide. Okay? With the Judgment card here, may decision na kailangan mong gawin. So, mangyayari ito sa near future mo. Okay? Sa nakikita ko, ini-enjoy mo lang siya With the Knight of Swords energy, ginagawa mo lang kung anong gusto mong gawin sa relationship na to. Masaya ka, nag-e-enjoy ka. Okay? Pero at the same time, alam mo na kailangan mong mag-decide sa near future. Kasi you are juggling Pero ready ka na. With the Magician card, nakikita ko na ready ka na ibigay ang 100% mo sa relationship na to. Okay, kaya in the end, may decision na gagawin. Okay. Alright, so now, tingnan natin kung anong oracle messages for you. So, nag-shuffle na ako kanina. So, we got here, Page of Raphael, gentle, loving, dreamy, open-hearted, a new emotional situation, messages regarding relationships, or social invitations, great intuitive insights. Okay, so nakikita ko nga ito na may bagong cycle sa near future with the Fool card and also with the World card here. Okay, so may bagong emotions na paparating. So I feel like for some of you, magkakaroon kayo ng baby or magpapakasal na kayo. Okay, there will be a commitment. Okay, nakikita ko yan dito. Okay, pero depende din sa situation nyo. Okay, pero ang nakikita ko is there will be something new in terms of emotions. Okay, I can see happiness coming for you. I can see excitement. Okay,
And ang nakita kong message para sa'yo is open your heart sa mga possibilities sa love connection na to. Okay? And from the romance angels, you got here chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Wow! Okay, so nakikita ko na very happy ka sa relationship na to. Okay? And nakikita ko na you are so in love with this person. Okay? You got honeymoon. Wow. Enjoy the bliss of holiday time together. So, nakikita ko na ini-enjoy nyo yung time nyo, nakasama nyo yung person nyo. Okay. There is love here. There is happiness. Okay. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Okay. So, for some of you, nakita ko din tong energy na to na may someone sa past mo na hindi mo pa nakakalimutan. Or ikaw yung hindi ka pa niya nakakalimutan. So, nakikita ko na there will be communication and for some of you, there will be reconciliation. Okay. Alright. So, now, I'll just get some advice for you. Advice for Pisces. Okay, so we got here for your animal spirit, skunk spirit, know your worth. Okay, so kailangan i-value mo din ang sarili mo. Okay, so stand up for yourself. Okay, yan ang nakita kong message para sa'yo. Know your worth. Okay, and then scarab beetle spirit, magic works through you. Wow. Okay, so nakikita ko na ready ka na para sa future with your love connection. Okay, so just keep going and stay positive kasi magic works through you. Okay, and then I am the dreamer of my dream. Wow. Okay, so kung ano yung mga plano mo para sa future, go for it. Okay, follow your heart para ma-achieve mo yung dreams mo. Okay. I choose to learn through love. Wow. So, just continue learning through love. Okay. And always stay positive. And of course, ang message dito is huwag kang sumuko agad. Okay. Kung may mga trials or may mga imperfections sa relationship mo, choose to learn. Okay. Huwag sumuko agad. Choose to learn through love. Okay. Alright, so that's what I got for you for Pisces for your Tadhana reading for August. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you on the next reading. Ingat po kayo and have a good day. Bye!